Hello guys, welcome back sa ating channel Metro Manila Subway Update and Defo. August 16, 2024. Ito pong muli si Skywalk TV at ipapakita natin ang pagbabago dito po sa may Valenzuela, Defo. Yan po. Ito na po yung kanilang mga nagagawa. Ito po yung mga sample na. Yan na po yung pinakailalim na underground mga kababayan. Yan, malapit-lapit na po sila sa may Quirino. Ito po yung JICA. Mga gumagawa dito. Ito po yung station pag natapos mga kababayan, no? Ganda, oh. Yan, umabot po ng 17 station mula dito ay umabot na po ng 45 minutes ang biyahe na dating 1 oras at 10 minuto. Ganyan na po kabilis ang magiging biyahe dito sa Metro Manila Subway na kauna-unahan dito sa ating bansang Pilipinas na magkakaroon na po na tayo ng subway sa pangunguna ng JICA. Yan. Kapag talaga Japan ang gumawa, talagang makikita ninyo napakabilis ng progress ng kanilang ginagawa dito. Salamat sa isang magbuting pagkakataon na tayo nakapag-update. Salamat sa mga nag-like, nag-share at nag-follow ng ating pinaka-latest update. Salamat sa ating mga OFW at dito sa ating bansang Pilipinas. And keep safe palagi kayo dyan. Ito na po yung mga progress po dito mga kababayan. Yan, muli tayo nakapag-update dito. Ipapakita na po natin yung mga pagbabago. Ito, may mga maraming butas na, oh. Mukhang building din po ang kanilang itatayo dito sa area na to. Ito na po yung kanilang mga nahukay. At nakikita nyo po yung mataas na building yan. Yung Philippines Railway Institute. Ayan, oh, malapit na rin po matapos yan, mga kababayan. Nakikita na po natin yung mga progress dito. Yan, dito po dadaan po yung tren. Ayan, oh, nahukay na nila yan. Ito na po yung kanilang sinimulan dito, yung dalawang boring machine. Yan, dito po mismo nag-start. And comment nyo na below mga kababayan kung anong masabi nyo po dito sa Metro Manila Subway na ating inaabangan. Dahil napakabilis na po na magiging biyahe mula dito po sa Valenzuela hanggang Pasay to Bicutan. Yan po ang ating inaasahan. Sa mga hinaharap, talagang connect na ang mangyayari. Etong Metro Manila Subway, ang LRT1 extension, ang MRT7 at ang MRT3. Connect na po yan mga kababayan. Ganyan po ang ating masasaksihan dito sa progress ng ating bansa. Kaya pinapakita lang po natin na ganito na po ang kanilang ginagawa dito. At bandang unahan sa may Quirino, eto po, oh, malapit nang matapos, oh. Nasa taas na po sila, etong Philippines Railway Institute. At pinapakita po natin kung gaano kalawak po itong lugar po dito sa Metro Manila Subway Valenzuela Station and Defo. Yan, bandang unahan. At makikita nyo, pinapatag na po nila yung area. Yung mga nakatira dito ay binibigyan nila ng mga relocation na. At yan, dire-diretso yan. Yan, dito makikita nyo. Yan yung mga bako, yung mga heavy equipment nila. At pinapatag na po yung lugar na to. Yan, dire-diretso yan. Sakop yan hanggang doon sa may pinakadulo, yung Quirino Station naman. Ang susunod na po, ginagawa na rin po yan na magko-connect na po dyan. Hanggang dyan sa may SM North na po ang nagagawa, no? At sa may EDSA, sinisimulan na rin po at iba't ibang lugar. Yan, ganyan po ang nagiging progress nito. Siyempre, pag natapos po ito, umaabot ng 370,000 passenger araw-araw ang kayang isakay na to. Yan po ang nagiging napakaganda ng good news dito sa atin, no? Napakalaking halaga at bagay sa ating mga kababayan dahil going to Pasay Airport, NAIA Terminal 3 hanggang dito sa Valenzuela ay napakabilis na po na magiging biyahe hanggang dyan sa may Bicutan. Ganyan po ang nagiging progress na. Ayan, salamat sa ating mga viewers, subscriber na lagi nang sumusuporta kay Skywalk TV. At eto, ilapit po natin ang ating drone, ipapakita natin yung pinakaloob niyan. Pero may mga sample na pong inilabas ang JICA ng pinaka-sample sa loob, no? At eto po, pag natapos na, napaka-safe po ito, no, sa mga lindol, lalong-lalo na sa baha. Ang ating lugar ay binabaha at ito po ang sabi po ng JICA dyan.
safe po yan sa lindol at sa mga baha. Talagang pinag-aralan talaga nila to. Yun naman po ang pinakamaganda dyan. At napakaganda ng mga station. Talagang pang world class ang dating ditong Metro Manila Subway. Grabe, no? Pinakita natin yung view. Yang tataw na niya rin mismo dyan, no? Yung mga matataas na building at napakaraming bahay. Dito sa may Valenzuela, ano natin talaga, no? Overloaded na rin po yung mga bahay dito sa area na to na ating ipinapakita sa inyo. Yan, going to Manila, Makati, kitang-kita, natatanaw nyo na rin yung mga building. Ayan, inikot natin ang ating drone. Ito na po yung building na talagang malapit na rin itong matapos. Oh. Kitang-kita nyo na po yung progress na kanilang ginagawa dito. Etong Japan talaga tuloy-tuloy ang kanilang ginagawa. Yan. Ito, mga sasakupin pa nila yung area na to. Hanggang dyan sa may bakod na kulay blue ang kanilang sakop na area. Ganyan po kalawak ang kanilang ginagawa dito sa area na to. Ito naman ay papunta dito sa Mindanao Avenue Extension na ating in-upload kahapon. Makikita nyo dyan, yung hindi pa po natatapos na kalsada hanggang ngayon ay hindi pa po nadadaanan. Ang Mindanao Avenue Extension. Yan. Shortcut po ito, papuntang Novaliches. Yan. Dito po dadaan. And Valenzuela to Bulacan. Shortcut. Yan po ang mga way dito sa area na to. Ito, sako pa rin po nila to. Hanggang dyan sa may pinakabakod na kulay blue. Yun po. Yan o, natatanaw nyo mismo yung Mindanao Avenue Extension na ating ipinapakita sa inyo. Ayan, salamat sa mga nag-like, nag-share at nag-follow sa ating pinaka-latest update. Ipinapakita po natin yung mga progress dito po sa ating bansa, mga kababayan. Sa mga hinaharap yung ating mga OFW, ito na po ang ating mga masasaksihan in the future. Ang makikinabang ang ating mga anak sa mga hinaharap at ang ating mga kababayan. Ito, sana matapos na rin po itong Mindanao Avenue Extension na mga motor pa lang po ang nakakadaan dito. Ayan. Ito po yung March 2023 pa po ito pinasimulan na gibain yung mga bahay. Pero inaabot na po ng 1 taon, hindi pa po natatapos. Bakit pa Kaya gising-gising ang ating mga LGU. Ano po ba ang dapat nang gawin dito? Bakit hindi pa po ito nabubuksan at hindi pa po natatambakan ng mga semento itong area na to? Yan lang po ang ating masasabi. Yan. Dahil nabigyan na po ng mga relocation ng NHA sa pangunguna ng ating President, pinirma na po ng ating President Bongbong Marcos itong area na to na meron na po silang mga relocation. Pero ang tanong, bakit hindi po kaya ito natatapos? 1 taon na po ang nakakalipas. Yan naman po, comment nyo na below kung ano pong masasabi nyo po dito sa Mindanao Avenue Extension. Yan, ng mga motor pa lang po ang nakakadaan dito sa area na to. Pero wala na po yung mga bahay na mga nakatira sa gitna. Yan. Tumubo na yung mga damo dito sa area na to. Yan, dahil 1 taon na po ang nakakalipas. Kaya ikaw na po bahala, i-comment nyo na below kung sino po ba dapat ang managot dito. Or ano po dapat ang gawin, bakit hindi pa po ito natatapos. Ayan, may mga bahay pa po na nakasagabal pa. Yan, muli-muli po, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Ito po muli si Skywalk TV and keep safe palagi. And God bless at mabuhay ang ating bansang Pilipinas.